Madaling araw pa lamang, puti na ang ulap sa ibabaw ng dagat ng Barangay Mahayap. Umuugong na ang makina ng lumang bangkang pinangalanan Salve mula sa pangalan ng yumaong asawa ni Roberto. Gaya ng nakasanayan, si Mang Roberto ang unang mangingisda na sumusuong sa gitna ng alon. May edad na siya, 53, at kahit sumasakit na ang likod at tuhod, ni minsan ay hindi siya nagpahinga sa tungkulin bilang ama at tagapagtaguyod ng sarili nilang munting mundo. Baka gabihin ka na naman, Tay, paalala ni Digo habang inaabot ang baong tinapay at termos ng kape sa ama. Huwag kang mag-alala, may pangako pa akong tambak sa laot, biro ni Mang Roberto habang kinukumpuni ang laylay na lambat. Ikaw, aral muna ha, yung pangarap mong marine biolo, ano nga yun? Biologist po, sabay tawa ni Digo. Oo Tay, ako na bahala rito. Bago pa man sumikat ang araw, papalayo na si Roberto, kasabay ng huni ng mga alon at simoy ng alat sa hangin. Sa Barangay Mahayap, kilala na siya hindi lamang bilang mangingisda, kundi bilang amoy dagat. Hindi dahil sa masamang dahilan, kundi dahil ang kanyang presensya kahit sa simpleng palengke ay sinasabing palatandaan ng bagong huli, bagong almusal at bagong kwento. Ngunit hindi lahat ay kayang intindihin ang ganitong anyo ng kabuhayan. Si Mang Roberto na naman, laging amoy pawis at bangus. Di man lang nagdadamit ng maayos sa simbahan. Bulong ng matandang si Aling Leti habang nilalampasan si Roberto sa gilid ng kalsada isang linggo ng umaga. Nakakahiya talaga pag nandito yan sa pila. Hindi ba pwedeng maligo muna bago magpakita? Dagdag naman ni Bebang, isa sa mga aktibong miyembro ng barangay choir. Ngunit si Roberto, tila baga sanay na sa mga ganitong usapan. Ni hindi niya sinusulyapan ang mga ito. Tahimik lang siyang naglalakad, dala ang lumang basket na puno ng tuyong isda at sabay inaabot sa mga batang lansangan na lumalapit tuwing linggo. Oh, kayo muna. Almusal muna bago kayo magtakbuhan diyan. Tay Robert, may bago ka na namang huli? Tanong ng batang si Biboy habang sumusubo ng piniritong dilis. Wala to, tira-tira lang yan sa palengke. Pero masarap pag niluto sa gutom, sabay kindat ni Roberto. Ang mga batang gaya ni Biboy, Miko at Nene ay palaging umaaligid sa kanya. Hindi dahil sa amoy, kundi sa init ng pakikitungo. Para kay Roberto, ang tunay na yaman ay hindi ang dami ng benta, kundi ang dami ng ngiti na kanyang naibibigay sa araw-araw. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng bangka at pinatuyo ang mga lambat, lumapit si Mang Isko, kapwang mangingisda na may iniindang sakit sa likod. Robert, baka pwede mo kong tulungan bukas. Wala na naman akong kasama sa bangka. Hindi ko kaya mag-isa. Yung anak kong si Junjun, may lagnat daw, sabi ng asawa ko. Walang problema, Isko. 3:00 ng madaling araw, magkita tayo sa tambayan. Ako na bahala sa lambat. Dalhin mo lang yung bait, sagot niya. Hindi ito ang unang beses na nag-alok siya ng tulong sa kapwang mangingisda. Ilang beses na siyang naghatid ng huli sa mga wala ng pamasahe sa palengke. Ipinapasa niya rin minsan ang mga huli niya kay Hernan, isang binatang may kapansanan sa paglalakad na nagtitinda ng isda sa tabing kalsada. Wala siyang sinisingil ni hindi umaasang masuklian. Ang kabaitan niya ay ila asin sa hangin. Hindi nakikita pero damang-dama ng mga marunong tumanggap. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng tinapay at kape. Si Digo, kahit abala sa modules, ay hindi nakakalimot maghanda ng simpleng merienda para sa ama. Tay, galing mo ngayon. 3 kilo ng tilapia agad nakuha mo? Medyo sinuwerte, pero higit sa swerte, tiyaga lang talaga. Tay, wala ka bang napansin sa mga tao sa simbahan kanina? Tanong ni Digo habang tumutungo sa tasa ng kape. Bakit? May bago bang sermon si Father Ray? Hindi, Tay. May mga komentaryo na naman tungkol sa amoy mo, sa hitsura mo. Tahimik si Roberto. Napailing lang ito, sabay tinapik ang balikat ng anak. Anak, kung ang bangos ay tinimbang sa bango,
Baka hindi yan binebenta sa palengke. Pero dahil sa lasa nito, kahit amoy dagat, palaging ubos. Tumawa si Digo kahit may bahid ng lungkot. Tay, balang araw, mapapansin rin ng mundo ang ganitong klaseng kabutihan. At sa puso ng batang yon, nagsimulang tumubo ang binhi ng isang pangarap na ang halimuyak ng sakripisyo ay hindi dapat ikahiya kundi ipagmalaki. Sa paglipas ng mga araw, ganito ang naging ritmo ng buhay nila. Pangingisda, pag-aaral, mga biruan sa kalye at mga tanong na hindi sinasagot ng mundo. Ngunit lingid sa kanila, may paparating na alon, hindi ng dagat kundi ng pagbabago. Mainit na hapon sa palengke ng Barangay Mahaya at ang amoy ng tinapang bangus, sariwang galunggong at hilaw na hipon ay bumabalot sa bawat sulok ng pamilihan. Sa gitna ng ingay ng tawaran, malalakas na sigaw ng tindera at kalansing ng bakal na timbangan ay naroon si Mang Roberto. Nakasuot ng kupas na sando, basang tuwalya sa leeg at may ngiti sa labi habang inaayos ang kanyang mga huling isda. Preskong tilapia o, sariwa pa sa dagat. Halika Ate Nena, sigaw niya habang inaabot ang 2 kilong isda sa suking matanda. Robert, parang laging ikaw na lang may pinakamagandang huli, ha? Paresan mo nga yan ng discount. Biro ni Aling Nena, sabay ngiti. Para sa iyo, libre pa ang iiko. Huwag mo lang isama ang chismis. Sagot ni Roberto sabay tawa. Ngunit habang abala siya sa pakikipagbiruan sa mga suki, hindi lingid sa kanya ang mga matang mapanghusga sa di kalayuan. Si Aling Bebang, kasosyo ni Kapitana Lorna sa Community Livelihood Program, ay palihim na nakikipagbuluman sa iba habang pinapakita sa cellphone ang litrato ni Roberto na kuha noong 1 linggo. Nakahuli kasi siya ng isang bihirang isda, isang talakitok na bughaw na bihirang matagpuan sa karagatan ng Pilipinas. Hay naku, si Mang Roberto? Aba, viral daw yung huli niya, bulong ni Bebang. Pero kahit anong bihira ng isda niya, amoy pawis pa rin yan kahit anong ligo. Nakatrending nga, pero sana trending din yung deodorant niya. Napailing ang isa pa nilang kasamang si Linda. Tama ka, minsan ang asim ng hangin pag nandyan siya. Hindi bagay sa mga bisita sa barangay. Ang mga ganitong usapan ay hindi na bago kay Roberto. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, naging prioridad niya ang hanap buhay, hindi ang anyo. Hindi niya iniinda ang mga bulong-bulungan, pero sa tahimik niyang puso, minsan ay napapaisip siya kung kailangan ba talaga niyang masaktan sa gitna ng pagiging totoo niya. Sa kabilang bahagi naman ng palengke, nakaupo si Irvin, isang dating matalik na kaibigan ni Roberto, na ngayoy unti-unting nawawala sa bentahan. Si Irvin ay dating mas kilala sa palengke, pero simula nang lumaos ang bangka niyang Sakura at mawala ang mga suki niya, nagsimula na siyang mainggit sa tagumpay ni Roberto. Si Roberto na naman, aba, araw-araw may bagong suki, araw-araw may bagong papuri sa social media. Sumbong niya kay Paquito, isang tindero ng yelo. Alam mo Irvs, baka naman may sikreto siya. Baka naman binili lang niya yung isda sa ibang bayan tapos pinapalabas na siya ang may huli. Sabat ni Paquito. Pwede. At saka, kilala ko yan. Matalino yan maglinis ng pangalan. Pero huwag kayong magpaloko. Kahit anong gawin mo, lalabas at lalabas ang tunay na amoy. Samantala, sa barangay hall ay abala si Kapitana Lorna, isang kilalang sosyalera, may malalaking hikaw at mamahaling pabango. Hindi siya basta-basta nakikisalamuha sa mga pangkaraniwang residente. Paborito niya ang mga taong presentable at pang-PR. At para sa kanya, si Roberto ay hindi pasok sa kategoryang ito. Kapitana, gusto po sana namin imbitahan si Mang Roberto sa parating na Barangay Day. Maraming tagalungsod na darating. Baka okay pong may local tayong fisherman na mag-represent. Mungkahi ni Ate Marie, isa sa mga barangay staff. Napataas ng kilay si Kapitana Lorna habang sinusuri ang pangalan sa listahan. Si Roberto? Diyos ko Marie, baka pag nagsalita yan, pati mga bisita natin mawalan ng gana kumain. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng iba? Mabenta nga daw isda niya.
pero amoy pa rin bangka. Kapitana, pero siya lang po ang may viral post na yun. Nakahuli daw siya ng bihirang isda, di ba? E di ipasok na lang siya sa dulo ng programa, yung tipong malapit na uwian, para kung may magreklamo sa amoy, di na mahaba ang pasensya ko. Ganito ang naging kalataran sa barangay. Kung sino ang kaaya-ayang tingnan, siya ang inuuna. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang litratong naging viral ay may kwento sa likod. Ang huli ni Roberto ay hindi basta kuha lang sa swerte. Mula madaling araw hanggang tirik ng araw, kinapan niya ang ilalim ng dagat. Sa loob ng 4 na oras, halos maubos ang hangin sa kanyang katawan, sa pagsisid at pagsinup ng lambat. Kaya nang lumutang ang bughaw na talakito, parang siya na ang nakakita ng kayamanan. At iyon nga, nang may nakakita sa kanya at kinuhanan siya ng litrato, habang hawak-hawak ang isda at may ngiting pagod sa mukha, hindi na niya inasahan na iyon ang magpapasimula ng pag-ikot ng mundo niya. Tay, trending ka sa Facebook, sigaw ni Digo habang kumakain sila ng tinolang isda kinagabihan. Ha? Trending saan? Di ba trending yung sayaw ng pulis at tsinelas? Tanong ni Roberto habang humihigop ng sabaw. Hindi, ikaw po. Yung isda na bughaw. Tapos yung caption pa, bihira ang huli, bihira ang taong ganito ang sakripisyo. Napangii si Roberto, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mata. Anak, hindi lahat ng trending ay masaya. Minsan, pinagtatawanan lang tayo. Tay, kahit ano pa yon, ako mismo ang nag-comment. Sabi ko, yan ang tatay kong amoy dagat pero kabangis sa buhay. Tumawa silang mag-ama, hindi alintana ang mga tsismis sa palengke, ang mapanghusgang mata ni Kapitana at ang inggit ni Irvin. Dahil sa hapag nila, may tunay na respeto, isang uri ng pagmamahal na hindi kayang palitan ng mabangong pabango o magarang titulo. At habang dumadami ang shares ng litrato, may nabubuong sigalot sa likod ng entablado. Ang mga mapagmataas nagsisimula ng mainis. Ang mga naiinggit lalong nag-aapoy. Ngunit si Roberto nanatiling tahimik dahil alam niyang ang dagat ay laging may dalang alon. At darating ang panahong ang amoy ng kanyang sakripisyo ay magiging pabango ng kanyang tagumpay. Sa isang silid-aralan ng Mahayap National High School, habang bumubulong ang electric fan at ang pintuan ay nanginginig sa bawat ihip ng hangin, tahimik na nakaupo sa hulihang bahagi si Digo, nakatungo, abala sa pagsusulat. Hindi ito takdang aralin, ito ang sarili niyang journal, nakatago sa isang lumang notebook na may kulay asul na pabalat at nakasulat sa harap ng ballpen. Kwento ng alon at pawis. Bawat pahina ng journal ay kasaysayan, hindi ng bansa kundi ng buhay nila ng ama niya. Mga alaala ng umagang may gutom ngunit puno ng tawa. Nangagabing kahit walang ulam ay may kwento tungkol sa dagat at sa alamat ng mga isdang makukulay. Mga panahong sinubukan niyang itago ang amoy ng usok sa kanilang bahay gamit ang mumurahing kulon, pero sa huli, babalik pa rin sa katawan niya ang amoy ng pawis at alat. Uy, Digo, hindi pa ba naaamoy ng crush mo na amoy tuyo ka lagi? Biro ng kaklasing si Marco habang dumadaan sa harapan niya. Baka naman yung bangus na huli ng tatay mo sumama na sa uniform mo. Sabay tawa ng iba pa sa paligid. Napatingin lang si Digo sa kanila. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya ng kaunti. Pili. Sabay tinakpan ng notebook. Ewan ko sa inyo. At least may tatay ako na hindi takot sa trabaho. Bulong niya sa sarili. Sa loob ng classroom, bihira siyang tumayo o magsalita. Palagi siyang tahimik pero mataas ang marka. Laging nasa top 5. Kahit kulang sa mga kagamitan, madalas sirang cellphone ang gamit sa research at minsan ay wala ring pamasahe papunta sa library ng bayan, hindi ito naging hadlang sa kanya. Sa tuwing may project na kailangang gumastos,
Ang una niyang ginagawa ay bumaba sa dagat pagkauwi at tumulong sa ama niya. Isang araw, habang naghahanda sila ng lambat, lumapit siya kay Roberto. "Tay, may field trip po kami sa Lingayen. Punta daw kami sa Marine Center. May bayad po na kaput na 400 po." "Uy anak, gusto ko sanang isama ka agad dyan," ani Roberto habang binibilang ang kinita sa araw na iyon. "Pero kulang pa eh. Pag bukas maganda ang huli, pwede." Tumango si Digo. Bagamat alam niyang baka hindi sapat ang kinabukasan, hindi na siya umasa. Ngunit kinabukasan, wala pang 3:00 ng madaling araw, nasa laot na si Roberto. Sa tindi ng hangin at taas ng alon, delikado para sa edad niya ang maglayag. Pero sa isip niya, hindi siya basta tatay, isa siyang bangkero ng pangarap ng anak. Basta para kay Digo, kahit ilang alon pa yan, bulong ni Roberto sa sarili habang sinasalo ang basang lambat. Kinagabihan, pagbalik sa bahay, basang-basa si Roberto at nanginginig. Ngunit tuwang-tuwa siyang inilapag sa mesa ang halos 2 kilong ulang. Bihira ang ganito sa Karatig Laot. Halos 1,000 pesos ang kinita niya mula roon. "Anak, bayad na yung field trip mo. May dagdag pa para sa pangmeryenda mo," ani Roberto, sabay abot ng gusot na pera. "Tay, salamat, pero basa kayo. Giniginaw pa kayo. Bakit ba kasi pinilit niyo pa?" "Anak, gusto kong makita mo ang mundo na hindi ko nakita. Kung sa dagat lang ang kaya ko, sana sa karagatan ng kaalaman ka naman maglayag," sagot ni Roberto. Hindi na nagsalita si Digo. Niyakap niya ang ama kahit pabasa pa ito, kahit pa amoy dagat pa ang buo nitong katawan. Sa gabing iyon, isinulat niya sa kanyang journal, "Minsan ang halimuyak ng sakripisyo ay hindi mabango para sa mundo, pero sa akin, ito ang pabango ng tapang. Salamat sa iyo, Tay." Ang journal niyang iyon ay hindi pa niya ipinapakita kahit kanino. Itinatago niya ito sa ilalim ng kanyang kutson, itinuturing na parang lihim na sandata. Nais niyang balang araw mailathala ito. Ngunit hindi bilang kwento ng isang batang mahirap, kundi bilang kwento ng isang amang bayani sa katahimikan. Sa paaralan, minsan ay nakukuhang gumanti si Digo sa mga pang-aasar. Noong isang linggo, habang may diskusyon tungkol sa career inspirations, tumayo si Digo sa harapan ng klase. "Ang gusto kong maging ay marine biologist. At kung tatanungin niyo kung sino ang inspirasyon ko, wala nang iba kundi ang tatay kong amoy dagat pero may pusong kasing lalim ng karagatan." Tahimik ang klase. Kahit si Marco, hindi makaimik. Si Ma'am Teresita, ang kanilang guro sa science, ay napangiti at tinapik ang balikat ni Digo. "Minsan anak, mas mabango ang sakripisyo kaysa sa mamahaling pabango." Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang loob ni Digo. Hindi niya kayang palitan ang mga pangungutya ng iba, pero kaya niyang palutin ang sarili ng katotohanang siya ay anak ng tunay na dakila. At sa mga panahong tila hindi na niya alam kung saan huhugot ng pag-asa, binubuksan niya ang kanyang journal. Binabasa niya ang mga sulat niya sa sarili. At sa bawat salitang nakasulat ron, muling sumisibol ang pangarap. Hindi niya alam, hindi pa ngayon, na ang mga pahinang iyon balang araw ay babasahin din ng buong bansa. Ngunit sa ngayon, sapat na ang pangarap. Sapat na ang amoy ng pawis ng ama bilang gasolina ng kanyang paglalakbay. At habang sinasara niya ang notebook, bumulong siya sa sarili. Darating din ang araw, Tay, hindi na nila aasarin ang amoy mo. Dadarating sila para sa kwento mo. Sa loob ng halos 30 araw, hindi na makita ang sikat ng araw sa Barangay Mahayap. Halos araw-araw, bumubuhos ang ulan na tila walang pasintabi sa mga umaasa sa maaliwalas na langit. Sa baybayin, mababasa mong umuuga ang mga bangkang nakatali sa puno ng bakawan, at sa gitna ng mga alon na tila galit, halos hindi mo makilala kung alin ang tubig ulan at alin ang tubig dagat. Para kay Mang Roberto, ang ganitong panahon ay hindi lang peligro, ito rin ay pagsubok sa tiyaga. Sa mga panahong ito, ang kanyang huli
ay tila nagiging limos na lamang ng dagat. Konti at minsan wala pa. Kahit anong bait at dasal ang gisalubong niya sa alon, walang kasiguraduhan kung may maiuuwi siyang isda. Anak, huwag kang mag-aalala, makakaraos din tayo, ani Roberto habang inilalapag sa mesa ang 3 maliit na galunggong. Tay, okay lang po, mas importante pong ligtas kayo kaysa sa marami ang huli, sagot ni Digo habang iniluluto ang kanin. Nais man ni Roberto na mapunuan ang pangangailangan ng anak. Sadyang wala sa kanyang kamay ang takbo ng panahon. Sa tuwing siya'y nagsisid, kabado siyang baka sa halip na isda ang makuha, ay karamdaman ang maiuwi mula sa ginaw ng tubig. Isang araw, habang siya'y nagkukumpuni ng lambat sa ilalim ng bubungan ng lumang bodega, nabulabog ang katahimikan ng barangay. Nalubog ang bangka ni Ervin, sigaw ni Mang Isko habang patakbong papalapit mula sa dalampasigan. Nagkumpulan ang mga tao. Si Ervin, basang-basa at tila sugatan, ay nakaupo sa gilid ng bato habang hinihila ng mga tao ang parte ng kanyang lumubog na bangka. Malinaw na wala na itong magagamit. Ang Sakura, na minsang paboritong bangka sa palengke, ay tuluyang isinuko ng alon. Habang ang iba'y nakatingin lamang, si Roberto ay agad lumapit, walang pag-aalinlangan. Isko, tulungan. Nagulat si Ervin. Robert, bakit ka tumutulong? Hindi naman tayo magkaibigan. Sa laot, walang magkaaway. Lahat tayo, kapwa inaahon ng alon o sabay sinasapol, sagot ni Roberto. Kahit basang-basa at nilalamig, hindi tumigil si Roberto hanggang hindi naaahon ang natitirang kagamitan ni Ervin, kahit ang iba ay napapailing. Grabe talaga si Roberto, kahit sinisiraan na yan ni Ervin dati, ayan at tumutulong pa rin, bulong ni Ate Nena sa mga tindera. Oo nga, pero minsan parang tanga na rin yan, tanga sa laot, sabi nga nila. Di ba dapat alamin mo rin kung kanino ka lang dapat magbigay? Sabat ni Bebang. Ngunit walang pakialam si Roberto sa mga mapanuring mata. Para sa kanya, mas mahalagang mabuhay ang puso ng pagiging tao kaysa mamatay sa galit o pride. Sa bahay, habang pinapatuyo ang tuwalya sa labas ng bintana, napansin ni Digo ang nangyari. Nakaupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop, nag-e-edit ng isang video. Isang project na matagal na niyang sinusimulan ngunit hindi maipost. Anak, wag muna akong isama riyan. Nakakahiyayang itsura ko riyan, ani Roberto nang mapansin ang video. Tay, hindi po itsura ang tinitingnan ng mga tao. Yung puso po ang importante. Tay, kailan po ba kayo tumanggi sa mga nangangailangan? Gusto kong malaman ng mundo kung sino kayo. Tahimik si Roberto. Lumapit siya sa anak, tinapik ang balikat nito at ngumiti ng mahina. Kung ilalagay mo man ako sa video, huwag mong alisin yung putik sa sapatos ko. Parte yun ng kwento. Tumango si Digo. Sa screen ng kanyang laptop, makikita ang sunod-sunod na mga footage. Si Roberto na nagsusuma ng lambat habang umuulan, nag-aabot ng isda sa batang kutom at ngayon nga tumutulong kay Ervin. Ang boses ni Digo ang naririnig sa likod ng video habang binibigkas ang mga salitang isinulat niya sa kanyang journal. Sa isang bayang malapit sa dagat, may isang ama na hindi kailanmang natakot maging mabaho. Hindi dahil wala siyang pakialam sa itsura niya, kundi dahil mas importante sa kanya ang buhay na may kabuluhan kaysa sa buhay na may pabango. Ngunit matapos niyang i-edit, hindi niya agad pinost ang video. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Sa halip, inilagay niya ito sa draft folder, pinangalanang Amoy Dagat, Kwento ng Bayani Ko. Habang pinapatuyo ang kamera at sinasara ang laptop, naaninag ni Digo sa labas si Ervin, palihim na nakatingin sa bahay nila. Hindi ito lumapit, ngunit may bakas ng hiya sa mukha nito. Tay! Sabi ni Digo habang nanunood silang mag-ama ng ulan sa bintana. Hindi niyo po alam pero kayo na po ang pinakamagaling na teacher ko.
Napangipi si Roberto. At ikaw ang pinakamatibay kong pangarap, anak. Sa ulan ng tag-ulan, habang binabaha ang mga daan at sinasakop ng lamig ang paligid, may init pa ring nananatili sa maliit na bahay nila. Init ng pagmamahal, sakripisyo, at kabutihang walang hinihinging kapalit. Hindi pa ito ang panahon ng pagbago ng buhay, ngunit unti-unti may nabubuong alon. Tahimik pa ngayon, ngunit malapit na itong kumawala. Mainit ang hapon kahit makulimlim ang kalangitan. Sa gitna ng maingay na paghahanda at palitan ng sigaw ng mga staff sa Barangay Plaza, matyaga namang hinahalo ni Mang Roberto ang malapot na ginisang alimango sa malaking kawa. May mga usok na bumabalot sa kanya, nagsasayaw sa hangin, at sa bawat ihip ay humahalo sa kanyang balat ang alat ng pawis at amoy ng sangkap, bawang, luya at patis. Tay, dahan-dahan lang po sa paghalo, baka mapasok kayo, paalala ni Digo habang abala sa pag-aayos ng mga styrofoam containers sa gilid ng lamesa. Sanay na ako sa init, anak. Yung mainit na salita pa nga minsan ang mas masakit. Tugon ni Roberto habang patuloy sa paghalo. Bagamat may ngiti siya sa labi, may halong pagod ang kanyang mga mata. Ang Barangay Welcome Program ay isang taunang pagtitipon kung saan inaanyayahan ng mga bisitang tagalungsod upang makita ang mga proyekto ng barangay. Ngayong taon, mas enggrande ito dahil may mga bisita mula Maynila, investors, NGOs at ilang personalidad na kilala sa larangan ng negosyo at livelihood development. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang Tatak Probinsya Lutong Mahayap. Doon binili si Roberto bilang isa sa mga tagapagluto dahil sa kasanayan niya sa dagat at lutong dagat. Natural lang sana ang lahat kung hindi lang naroroon si Kapitana Lorna na tila hindi komportableng kasama ang presensya ni Roberto. Lorna, sigurado ka bang siya ang kinuhang magluto? Hindi ba dapat chef ang nilagay mo rito? Tanong ni Madam Selina habang pinupunasan ng kamay gamit ang mamahaling tissue. Naka-heels siya sa gitna ng buhangin at suot ang puting blazer na parang hindi handang magbabad sa amoy ng palengke. Ah yes po, madam. Si Mang Roberto po yan, yung viral fisherman. Para may authenticity ang programa natin. Sagot ni Kapitana Lorna na may pilit ng ngiti. Authentic, oo. Pero bakit parang amoy palengke dito? Tanong ni Selina habang umismid at bahagyang tinakpan ng ilong. Tumingin siya sa lalaking papalapit. Bit-bit ang isang styro ng mainit na ginisang alimango. Magandang hapon po, magalang na bati ni Roberto. Ito po yung sample plate para sa mga bisita. Pag-abot niya ng pagkain kay Madam Selina, hindi nito tinanggap. Bagkus, napailing ito at lumingon sa mga kasama. Oh my God, this is so intense. May something sa hangin, ano? Is that or pawis? May ilan sa mga bisita ang nagtawanan. Si Kapitana Lorna, kahit pilit na tinatago, napailing na rin habang nagbubulungan sila ni Bebang. Si Irvin, na naroroon rin bilang kinuhang assistant sa logistics, ay palihim na natangisi mula sa likuran habang itinatakip ang papel sa bibig. Alam nyo, baka dapat sa likod na lang siya magluto. Kasi kung ganyan ang amoy ng hospitality nyo dito, baka hindi kami magtagal. Dagdag ni Selina bago tinalikuran si Roberto. Hindi nakaimik si Roberto. Hindi niya binawi ang pagkain. Tahimik siyang tumango, saka lumakad palayo. Dala pa rin ang styro ng ginisang alimango. Ang mata niya, bahagyang namumula. Hindi dahil sa usok kundi sa isang uri ng sakit na hindi kayang palipasin ng hangin. Ang sakit ng kahihiyan. Napansin ito ni Digo mula sa malayo. Lumapit siya agad. Tay, anong nangyari? Tanong niya habang tinatabig ang mga taong nakaharang sa daan. Wala anak, mainit lang siguro yung alimango. Baka idi bagay sa panlasa nila. Sagot ni Roberto habang pilit na nilulunok ang pait ng kanyang lalamunan. Sinabi ba nilang mabaho kayo? Tanong ni Digo. Mahina ang boses, nanginginig sa galit. Hindi sumagot si Roberto.
Tiningnan lang niya ang anak, saka tumingin sa kawa kung saan patuloy pa ring bumubula ang ginisang alimango. Tila may sariling pakikibaka sa init. Wala sa kanila ang problema, anak, wika ni Roberto. Minsan kasi, kahit anong bango ng pagkain, pag hindi ka bagay sa paningin ng mesa, hindi ka pa rin tatanggapin. Ngunit sa sulok ng entablado, isang matandang babae ang lumapit. Si Aling Sion, isang tahimik na tindera ng gulay na ilang beses nang tinulungan ni Roberto noong siya'y nawalan ng puhunan. Robert, anya, ako na lang kukuha niyan. Di man ako taga Maynila, alam kong masarap yan. At higit sa lahat, alam ko kung gaano kabusilak ang kamay ng nagluto niyan. Napangiti si Roberto. Inabot niya ang pagkain kay Aling Sion na agad dinala ipo sa mesa ng mga volunteer. Nakita ni Digo ang eksenang yon at napabuntong hininga. Sa gabing iyon, sa kanilang munting bahay, muling binuksan ni Digo ang kanyang laptop. Binuksan niya ang video na matagal nang nasa draft folder. Pinanood niya muli ang footage. Si Roberto nagluluto sa gitna ng ulan. Si Roberto tinutulungan si Ervin. Si Roberto nakangiti sa mga batang lansangan habang binibigyan ng tinapa. Ngunit sa bagong footage na kinuha niya kanina, kung saan nakatayo si Roberto habang inaamoy at pinagtatawanan, doon niya nakita ang eksaktong sandali na napuno ang mata ng ama niya ng lungkot. Tumango si Digo. Sa screen ng kanyang laptop, makikita ang sunod-sunod na mga footage. Si Roberto na nagsusuma ng lambat habang umuulan, nag-aabot ng isda sa batang gutom at ngayon nga tumutulong kay Ervin. Ang boses ni Digo ang naririnig sa likod ng video habang binibigkas ang mga salitang isinulat niya sa kanyang journal. Sa isang bayang malapit sa dagat, may isang ama na hindi kailanman natakot maging mabaho. Hindi dahil wala siyang pakialam sa itsura niya, kundi dahil mas importante sa kanya ang buhay na may kabuluhan kaysa sa buhay na may pabango. Ngunit matapos niyan i-edit, hindi niya agad pinost ang video. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Sa halip, inilagay niya ito sa draft folder, pinangalanang Amoy Dagat, Kwento ng Bayani Ko. Habang pinapatuyo ang kamera at sinasara ang laptop, naaninag ni Digo sa labas si Ervin, palihim na nakatingin sa bahay nila. Hindi ito lumapit, ngunit may batas ng hiya sa mukha nito. Tay, sabi ni Digo habang nanonood silang mag-ama ng ulan sa bintana. Hindi niyo po alam, pero kayo na po ang pinakamagaling na teacher ko. Napangiti si Roberto. At ikaw ang pinakamatibay kong pangarap, anak. Sa ulan ng tagulan, habang binabaha ang mga daan at sinasakot ng lamig ang paligid, may init pa ring nananatili sa maliit na bahay nila. Init ng pagmamahal, sakripisyo at kabutihang walang hinihinging kapalit. Hindi pa ito ang panahon ng pagbago ng buhay, ngunit unti-unti, may nabubuong alon. Tahimik pa ngayon, ngunit malapit na itong kumawala. Mainit ang hapon kahit makulimlim ang kalangitan. Sa gitna ng maingay na paghahanda at palitan ng sigaw ng mga staff sa Barangay Plaza, matiyaga namang hinahalo ni Mang Roberto ang malapot na ginisang alimango sa malaking kawa. May mga usok na bumabalot sa kanya, nagsasayaw sa hangin at sa bawat ihip ay humahalo sa kanyang balat ang alat ng pawis at amoy ng sangkap. Bawang, luya at patis. Tay, dahan-dahan lang po sa panghalo, baka mapasok kayo, paalala ni Digo habang abala sa pag-aayos ng mga styrofoam containers sa gilid ng lamesa. Sanay na ako sa init, anak. Yung mainit na salita pa nga minsan ang mas masakit, tugon ni Roberto habang patuloy sa paghalo. Bagamat may ngiti siya sa labi, may halong pagod ang kanyang mga mata. Ang Barangay Welcome Program ay isang taunang pagtitipon kung saan inaanyayahan ang mga bisitang tagalungsod upang makita ang mga proyekto ng barangay. Ngayong taon, mas enggrande ito dahil may mga bisita mula Maynila, investors, NGOs
at ilang personalidad na kilala sa larangan ng negosyo at livelihood development. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang Tatak Probinsya Lutong Mahayap. Doon pinili si Roberto bilang isa sa mga tagapagluto dahil sa kasanayan niya sa dagat at lutong dagat. Natural lang sana ang lahat kung hindi lang naroroon si Kapitana Lorna na tila hindi komportableng kasama ang presensya ni Roberto. Lorna, sigurado nga bang siya ang kinuhang magluto? Hindi ba dapat chef ang nilagay mo rito? Tanong ni Madam Selina habang pinupunasan ang kamay gamit ang mamahaling tissue. Naka-heels siya sa gitna ng buhangin at suot ang puting blazer na parang hindi handang magbabad sa amoy ng palengke. Ah, yes po, madam. Si Mang Roberto po yan, yung viral fisherman. Para may authenticity ang programa natin. Sagot ni Kapitana Lorna na may pilit ng ngiti. Authentic, oo. Pero bakit parang amoy palengke dito? Tanong ni Selina habang umismid at bahagyang tinakpan ang ilong. Tumingin siya sa lalaking papalapit. Bitbit ang isang styro ng mainit na ginisang alimango. Magandang hapon po, magalang na bati ni Roberto. Ito po yung sample plate para sa mga bisita. Pag-abot niya ng pagkain kay Madam Selina, hindi nito tinanggap. Bagkus na pailing ito at lumingon sa mga kasama. Oh my God, this is so intense. May something sa hangin ano? Is that isda or pawis? May ilan sa mga bisita ang nagtawanan. Si Kapitana Lorna kahit pilit na tinatago na pailing na rin habang nagbubulungan sila ni Bebang. Si Ervin, na naroon rin bilang kinuhang assistant sa logistics, ay palihim na nakangisi mula sa likuran habang itinatakip ang papel sa bibig. Alam nyo, baka dapat sa likod na lang siya magluto. Kasi kung ganyan ang amoy ng hospitality nyo dito, baka hindi kami magtagal. Dagdag ni Selina bago tinalikuran si Roberto. Hindi nakaimik si Roberto. Hindi niya binawi ang pagkain. Tahimik siyang tumango, saka lumakad palayo, dala pa rin ang styro ng ginisang alimango. Ang mata niya, bahagyang namumula. Hindi dahil sa usok, kundi sa isang uri ng sakit na hindi kayang palipasin ng hangin. Ang sakit ng kahihiyan. Napansin ito ni Digo mula sa malayo. Lumapit siya agad. Tay, anong nangyari? Tanong niya habang tinatabig ang mga taong nakaharang sa daan. Wala anak, mainit lang siguro yung alimango. Baka di bagay sa panlasa nila. Sagot ni Roberto habang pilit na nilulunok ang pait ng kanyang lalamunan. Tay, hindi sumagot si Roberto. Tiningnan lang niya ang anak saka tumingin sa kawa kung saan patuloy pa ring bumubula ang ginisang alimango, tila may sariling pakikibaka sa init. Wala sa kanila ang problema anak, wika ni Roberto. Minsan kasi, kahit anong bango ng pagkain, pag hindi ka bagay sa paningin ng mesa, hindi ka pa rin tatanggapin. Ngunit sa sulok ng entablado, isang matandang babae ang lumapit. Si Aling Sion, isang tahimik na tindera ng gulay na ilang beses nang tinulungan ni Roberto noong siya'y nawalan ng puhunan. Robert, aniya, ako na lang kukuha niyan. Di man ako taga Maynila, alam kong masarap yan. At higit sa lahat, alam kong gaano kabusilak ang kamay ng nagluto niyan. Napangiti si Roberto. Inabot niya ang pagkain kay Aling Sion na agad dinala ito sa mesa ng mga volunteer. Nakita ni Digo ang eksenang iyon at napabuntong hininga. Sa gabing iyon, sa kanilang munting bahay, muling binuksan ni Digo ang kanyang laptop. Binuksan niya ang video na matagal nang nasa draft folder. Pinanood niya muli ang footage. Si Roberto nagluluto sa gitna ng ulan. Si Roberto tinutulungan si Ervin. Si Roberto nakangiti sa mga batang lansangan habang binibigyan ng tinapa. Ngunit sa bagong footage na kinuha niya kanina, kung saan nakatayo si Roberto habang inaamoy at pinagtatawanan, doon niya nakita ang eksaktong sandali na nauno ang mata ng ama niya ng lungkot. Tumitig siya sa screen, saka bumulong sa sarili. Hindi pwedeng tapusin ng mga taong yon ang kwento mo, Tay. Ako ang magsusulat ng kabuuan niyan. At sa dulo ng keyboard, unti-unting bumuo si Digo ng bagong pamagat sa vlog entry. Amoy dagat, amoy danggal.
Hindi pa niya ito ipopost ngayon, pero alam niyang malapit na ang tamang sandali. Darating ang panahon, makikilala ng buong bayan ang lalaking kayang tanggapin ang pang-aalipusta ng may tikas, tapang at katahimikan. Kinagabihan ng Barangay Welcome Program, habang halos lahat ng tao sa Mahayap ay natutulog na, gising pa rin si Digo sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay. Nakapatong sa lamesa ang kanyang lumang laptop. Mabagal na humuhugong ang bentilador nito habang isinasali niya mula sa kamera ang mga kuhang video sa SD card. Sa unay gusto lang niyang i-delete ang mga clips. Ayaw niyang maalala ang eksenang nagpabagsak sa dignidad ng ama niya. Pero isang frame ang napako sa kanyang atensyon. Si Mang Roberto nakatayo sa harap ni Madam Selina. May hawak na styro ng ginisang alimango habang ang mukha nito ay bakas ang pigil na sakit, ang pamumula ng mata at ang ngiting pilit. Tumigil si Digo sa pag-edit. Pinanood niya uli ang buong clip mula sa paglapit ng ama hanggang sa pangingiwi ni Selina at pagtawa ng mga nasa paligid. Napahawak siya sa ulo, hindi dahil sa kahihiyan kundi sa bigat ng damdamin. Tay, mahina niyang bulong habang pinapanood kung paanong hinamak ang taong buong buhay ay yumuko para sa iba. Naghintay siya ng ilang minuto. Tumingin sa paligid. Nakahiga na ang ama, pagod mula sa buong araw ng pagluluto. Mahinang hilik lang ang maririnig sa tapat ng bintana. Bumalik siya sa laptop, binuksan ang editing software. At sa loob ng 30 minuto, pinagsama-sama niya ang mga footage. Hindi lamang ang eksena ng kahihiyan, kundi ang mga nakaraang video ng ama niya na tahimik niyang kinukunan sa mga nakaraang linggo. Ang pagtulong kay Irvin sa lumubog na bangka, ang pamimigay ng tinapa sa mga batang lansangan, ang paggising tuwing 2:00 ng madaling araw para maglayag kahit may lagnat. Pagkatapos ng lahat, tinype niya sa screen ang isang pamagat. Amoy dagat, amoy dangal. Sa ibaba, nilagyan niya ng caption, "Kung ang amoy ng pawis ay mula sa sakripisyo, mas gusto ko yun kaysa sa bango ng mapangmata. Ang tatay ko ay hindi mabango sa panlasa ng ilan, pero siya ang pinakamabango sa puso ko para sa lahat ng katulad niya na tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya." Ilang segundo lang ang inabot bago niya pinindot ang upload button. Walang intensyong manira, walang layuning magpa-viral. Gusto lang niyang maipagtanggol ang ama. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, nagising si Digo sa sunod-sunod na notifications ng cellphone niya. Tuloy-tuloy ang pag-vibrate at pag-pop-up ng alerts. "Anak, ano yan? Lindol ba?" Tanong ni Roberto habang sinusubukang bumangon. "Hindi po, tay. Cellphone ko lang. Parang ang daming notifs. Teka lang ha," sagot ni Digo habang kinukuha ang telepono. Pagbukas niya ng screen, sunod-sunod ang mga notifikasyon. 500K views in 12 hours. Top 10 trending videos in the Philippines. #Amoy Dagat Bayani, now at number 4 nationwide. Madam Selina, criticized after viral video of fisherman goes live. Napamulagat si Digo. "Tay, trending kayo," bulong niya. Halos hindi makapaniwala. "Ano raw?" tanong ni Roberto habang hawak pa ang tasa ng kape. "May nag-share po ng video ko kagabi. Yung ginawa ko tungkol sa inyo." Mukhang maraming nakarelate. Nagtagpong muli ang mata ni Roberto at Digo. Tahimik ang sandaling iyon. Hindi nag-usap ang dalawa, pero puno ng damdamin ang katahimikang iyon. May takot, may kaba, pero higit sa lahat, may pag-asa. Maya-maya biglang may kumatok sa pinto. Si B-Boy, isa sa mga batang kalaro ni Digo sa plaza. Kuya Digo, may mga reporter sa plaza. Tinanong po kung taga saan kayo. May kamerang dala. Viral daw kayo," sabi ni nanay. Sunod-sunod ang mga tawag. Tumawag ang lokal na istasyon ng radyo. Sumunod ang isang journalist mula sa isang malaking network. May nag-email din kay Digo, isang online news outlet mula Maynila. Gustong mga panayam si Mang Roberto.
Tay, gusto po nila kayong makausap tungkol sa buhay nyo. Anak, sigurado ka bang ako ang hinahanap nila? Tanong ni Roberto. Halos hindi makatingin ng diretso. Hindi po sila naghahanap ng mabango. Tay, naghahanap po sila ng totoo. At kayo po yon. Nang lumabas sila sa bahay, sinalubong sila ng ilang barangay tanod at kapitbahay na bumati sa kanila. Idol ka na namin, Mang Robert. May hashtag ka na, biro ni Mang Isko. Mabuhay ang amoy dagat, sigaw ni Miko, sabay tawa. Hindi na yan tanga sa laot, trending na sa internet, sigaw ni Irvin. Kahit pa may bakas ng hiya at pagsisisi sa kanyang tono. Sa social media, daan-daang komento ang lumalabas. Ito ang tunay na amoy ng sakripisyo. Saludo kami sa iyo, Mang Roberto. Hindi mo kailangang maging mabango para maging bayani. Sana lahat ng anak, gaya ni Digo, proud sa ama, hindi nahihiya. Mas may silbi ang kamay mong magaspang kaysa sa mga kamay ng mapanghusga. Habang binabasa ni Digo ang mga komento, napangiti siya. At sa likod niya, si Roberto, na tahimik lang na nagkakape, ay may bakas ng ngiti rin mula sa isang lalaking inaamoy sa palengke. Ngayon ay inaabangan siya ng buong bansa. At sa kabila ng lahat ng pangbubuska, tila sa unang pagkakataon, ang amoy ng pawis ay naging amoy ng dangal. Umaga sa Barangay Mahayap. Basa pang mga dahon ng bayabas sa harap ng bahay ni na Roberto. Palatandaan ng mahinang ulan kagabi. Ang alon sa dagat ay payapa, banayad na humahaplos sa buhanginan, parang may ibinubulong na bagong simula. Sa tabi ng lumang bangka niyang si Salve, nakaupo si Roberto habang pinapakain ang tatlong asong palaging sumasalubong sa kanya tuwing umaga, si Buntis, si Tagpi at si Itim. Huwag kayong mag-agawan, pare-pareho lang yan, sabi ni Roberto habang inihahati ang tira-tirang tinapay sa kamay. Mas mabuti pang kayo, kahit may amoy ako, hindi niyo ako tinalikuran. Napangiti siya, kahit mag-isa lang. Ang simoy ng hangin, para bang may dalang panibagong sigla. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang dibdib, naroon pa rin ang takot. Takot na baka sandali lang ang pansin sa kanya, na baka bukas, balik ulit siya sa pagiging amoy dagat na pinagtatawanan. Maya-maya, lumabas si Digo mula sa bahay. Ay, sigaw niya, may halong kaba at saya. Tay, may tumatawag po. Ha? Sino na naman yan? Si Biboy na naman ba yan? Sisingil na naman ng utang na sorbetes? Pabirong tanong ni Roberto habang inaabot ang isang piraso ng tinapay para kay Tagpi. Hindi po tay. Galing po sa Maynila. Bluefin Enterprises daw po. Napahinto si Roberto. Blue? Anong Blue? Bluefin Enterprises po tay. Yung malaking kumpanya ng seafood export sa Maynila. Sila po yung nag-i-export ng tuna sa Japan at yung may ad campaign na totoong galing sa dagat. Napakamot si Roberto. Anong kinalaman natin sa mga ganyan? Wala naman tayong tuna. Tilapia lang tsaka bangus. Napanood daw po nila yung video. Gusto po nila kayong makausap. Dahan-dahang inabot ni Digo ang cellphone. Sa kabilang linya, maririnig ang pormal ngunit magiliw na boses ng isang babae. Good morning po. Ako po si Miss Shara Cruz, PR Manager ng Bluefin Enterprises. Napanood po namin ang video na inupload ng anak nyo at masasabi kong damang-dama po namin ang katapatan ng buhay nyo bilang isang mangingisda. Tahimik si Roberto. Hindi siya agad nakasagot. Si Digo ang kumindat sa kanya at sinenyasang magsalita. Magandang umaga po. Ako po si Roberto. Roberto Lopez. Mahina niyang sagot. Sir Roberto, patuloy ni Miss Shara. Kami po ay kasalukuyang naghahanap ng tunay na kwento mula sa mga mangingisda sa Pilipinas para po sa ad campaign naming Totoong Galing sa Dagat. Hindi po kami naghahanap ng artista, kundi totoong taong may kwento, may dangal at may pinanghahawakang prinsipyo. At sa inyo po naming nakita yan. Halos hindi makapaniwala si Roberto sa naririnig. Tumitig siya kay Digo
na ngayon ay nakangiting parang sasabog sa tuwa. Gusto po sana namin kayong kunin bilang isa sa mga mukha ng campaign. Bukod pa po riyan, isasama rin po namin kayo sa documentary na isusulong para sa edukasyon ng sustainable fishing. Lahat po ng gastos sa amin, accommodation, pagkain at bayad sa araw ng shoot. Kung okay po sa inyo, pupuntahan namin kayo para sa unang panayam. Hindi agad nakasagot si Roberto. Sa halip, tumingala siya sa langit. Sa gilid ng mata niya, tumulo ang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat, sa tuwa, sa ginhawang matagal niyang inakala ay hindi na darating. Salamat po, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, pero salamat po, mahina niyang sambit. Nang matapos ang tawag, hindi na napigilan ni Digo ang mapaluharin. Nilapitan niya ang ama, niyakap ito mula sa likod. Tay, may nakapansin na rin sa wakas. Hindi dahil sikat kayo, kundi dahil kayo yan. Anak, akala ko kasi hanggang palengke lang ako, hanggang lambat at amoy bangus lang. Pero ngayon, may tumawag mula sa Maynila? Para sa isang amoy dagat na gaya ko? Higit pa po kayo sa amoy dagat, tay. Amoy kayo ng tiyaga, amoy kayo ng dangal. Nagpatuloy sila sa umagang iyon nang may kakaibang saya sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ang pawis ni Roberto ang dala ng hangin, kundi ang pag-asa na sa dulo ng bawat sakripisyo, may gantimpala. At sa bawat tahimik na paglulubid niya ng lambat, sa bawat pagdaong sa alon, sa bawat araw na nilait at hindi pinansin, ngayon lahat ng iyon ay may saysay. Maya-maya pa, dumating si Aling Nena, dala ang piniritong saging. "Oh, Robert, Digo, balita ko may tawag daw kayo mula Maynila? Totohanan ba yan?" "Opo, Aling Nena," sagot ni Digo. "Gusto po nilang maging bahagi si Tay ng campaign nila. Pang Maynila na po siya ngayon." "Uy, sosyal ka na ah. Pero wag mong kalimutang dito ka pa rin magtitinda ha. Mas masarap pa rin yung tinapa mo kaysa sa mga imported na yan." Tumawa silang lahat. Ngunit sa puso ni Roberto, alam niyang simula pa lang ito. May darating pang mas malalaking alon. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May anak siyang handang sumalo sa hampas. May boses na siyang pinapakinggan. At may pagkatao na sa wakas ay kinikilala. Hindi dahil sa amoy niya, kundi dahil sa kabutihan niyang bumalot sa lahat ng amoy ng dagat. 2 araw matapos ang tawag mula sa Bluefin Enterprises, dumating sa barangay ang isang van na may tatak ng kumpanya. Isang matikas na lalaki ang bumaba. May dalang clipboard at nakasuot ng polo na may logo ng Bluefin. Siya si Rolly, logistics head ng team. Magalang siyang nakipag-usap kina Roberto at Digo. "Sir Roberto, handa na po ba kayo? Aalis na po tayo patungong Maynila. Nakabook na rin po kayo sa hotel doon. Wala po kayong kailangang bayaran. Lahat sagot ng kumpanya." Kailangan ko pa ba ng barong doon?" tanong ni Roberto habang kinakabahan. "Hindi na po sir. Gusto po namin kayo mismo. Kung paano po kayo araw-araw. Yung tunay, yung totoo." Tumango si Roberto, bagamat halata ang kaba sa kanyang mga mata. Pagpasok nila sa van, mahigpit niyang hinawakan ang bag na may laman-lamang ay 2 piraso ng damit, isang tuwalya at ang lumang bayong na lagi niyang dala sa palengke. Katabi niya si Digo, abala sa pagkuha ng mga larawan gamit ang cellphone. "Ang Tay, excited po kayo?" tanong ni Digo habang pinipilit na hindi mahalata ang tuwa. "Excited at takot," sagot ni Roberto. "Unang beses ko kasing lalampas sa bayan ng San Felipe, anak. Tapos na yon, eroplano agad." Pagdating sa airport, halos mabinis si Roberto sa dami ng announcement at sigawan ng pasahero. Bawat hakbang niya sa loob ng terminal ay may kabang bumabalot sa kanya. Tila ba anumang maling galaw ay ikaguguho ng buong paliparan. Ngunit bawat kamay na inabot ni Digo, bawat kindat na ibinibigay ng anak sa kanya ay tila nagiging salbabida sa dagat ng panibagong karanasan. Sa loob ng eroplano, hindi mapakali si Roberto. Napatingin siya sa binana.
kita ang alapaap at papaliit na mga bubungan ng barangay. Anak, kung nalaman lang to ng nanay mo, baka di siya maniwala. Maniniwala siya, Tay. At siguradong proud na proud siya ngayon. Paglapag nila sa Maynila, sinalubong sila ng 2 staff mula sa Bluefin. Isinakay sila sa isang van at dinala sa isang hotel sa Makati. Pagpasok nila sa kwarto, nanlaki ang mata ni Roberto. May aircon, malalambot na kutson at bathroom na parang hindi ginagalaw ng putik. Tumitig siya sa anak, sabay tanong, "Anak, dito ba talaga natutulog yung mga taong nasa TV?" "Oo, Tay, pero ngayong gabi, ikaw na rin yon." Bago pa man lumalim ang gabi, dumating si Sir Miko, isang batang lalaki, nasa early 30s, nakasimple lang na t-shirt at jeans, pero may aura ng respeto at sinseridad. Tumango siya kay Roberto, sabay ngumiti. "Sir Roberto," bati niya, "ako po si Miko, Creative Director ng campaign. Alam niyo po, galing din po ako sa pamilya ng mga mangingisda. Kaya nung nakita ko po ang video niyo, sabi ko, ito ang tunay na galing sa dagat. Ewan ko po kung may galing ako. Basta po nagtatrabaho lang talaga ako araw-araw." Nahihiyang sagot ni Roberto. "Tama po yun. Yung ginagawa niyo, ang pagiging totoo, yun ang kailangan ng mundo ngayon. Kaya bukas po, sa unang araw ng shooting, gusto lang po naming marinig ang kwento niyo. Walang script, walang arte, kayo lang." Lumipas ang gabi at habang si Digo ay natutulog na sa kabilang kama, si Roberto ay abala sa maliit na portable burner sa loob ng banyo. Maingat siyang nagluluto ng sinigang na isda gamit ang mga rekado na binili nila kanina sa isang palengke sa Maynila. Amoy sa buong kwarto ang sabaw, bawang, kamatis, luya at kaunting kalamansi. Ang bango ay tila paalala ng dalampasigan ng mahayap. Nang malasahan niya ang unang sipon ng sabaw, napangiti siya. "Kung may maluto akong alam na mas makakapagkwento tungkol sa akin, eto na yon," pulong niya sa sarili. Kinabukasan, sa shooting location, isang warehouse na ginawang set para sa interview, maraming ilaw, kamera at crew. Pero nang makita ni Roberto si Sir Miko, agad siyang tinapik sa balikat. "Walang script, Mang Roberto. Gusto lang naming marinig ang kwento mo." Umupo si Roberto sa harap ng kamera. Nagsimula ang mga tanong, simple pero malalim. "Bakit po kayo nangingisda?" "Dahil yun ang alam ko at yun ang meron kami. Pero higit doon, dahil gusto kong maipakita sa anak ko na kahit mahirap ka, pwede ka pa ring maging tapat at marangal." "Anong pakiramdam na tinawag kayong amoy dagat sa masamang paraan?" "Masakit. Pero ang dagat, kahit amoy alat, nagbibigay ng buhay. Kung amoy dagat ako, ibig sabihin nun, buhay pa ako, lumalaban." Ang buong crew ay tahimik. Wala ni isang umiuimik habang nagsasalita si Roberto. Si Sir Miko, na tila nakalimot sa profesional na papel niya, ay napayuko, halatang tinamaan sa puso. Nang matapos ang interview, palakpakan ang lahat. Walang sigawan, walang artipisyal na hiyawan, kundi palakpak na puno ng paggalang. Lumapit si Miko kay Roberto. Sabay abot ng kamay. "Sir Roberto, salamat po. Hindi lang po kayo mukha ng dagat, kayo ang puso nito." At sa mismong araw na iyon, napagtanto ni Roberto na ang bangkang matagal na niyang iniwan sa mahayap ay tila naglayag din. Hindi sa tubig, kundi sa puso ng mga taong marunong tumingin lampas sa amoy, lampas sa putik at lampas sa kulay ng balat at antas ng buhay. Sa Maynila, unang beses niyang naramdaman na hindi siya inaamoy, kundi pinakikinggan. Tahimik ang studio habang nakaupo si Mang Roberto sa harap ng kamera. Wala siyang suot na coat o makeup at lalong wala sa katawan niya ang mga kulay ng politiko o artista. Ang dala lang niya ay isang lumang polo na may bahid pa ng amoy dagat at ang kwento ng isang buhay na hindi kailanmang humingi ng palakpak. "Nagsimula ako sa pangingisda noong 8 anyos pa lang ako," simula ni Roberto. Habang nakatingin sa malayo, tila muling pinabalikan ang kanyang kabataan. "Wala na akong ina noon.
may sakit ang tatay ko. Ako na yung naglulublob sa tubig kahit gabi para lang may maiulam kami sa umaga. Minsan nga sa sobrang pagod ko, hindi ko na namamalayang umiiyak na lang ako habang humahawak sa lambat. Napansin ng kameraman ang bahagyang pamumula ng mata ni Roberto pero hindi niya ito pinutol. Iyon ang raw emotion na matagal nang hinihintay makuha ng kanilang team. Naalala ko pa nung niligawan ko ang yumaong misis ko. Sabi niya, "Robert, kahit amoy ka bangus araw-araw, basta ikaw ang kasama ko, ayos lang." Siya lang ang nakakita sa akin noon bilang tao. Nang mawala siya, para akong nabiyak. Pero di ako pwedeng tumigil. May anak akong kailangang palakihin. Si Digo. Tumango si Digo na naroon sa gilid ng studio. Pinapanood ang kanyang ama. Pinipigil niya ang luha pero halatang nanginginig ang kanyang labi sa emosyon. May mga araw, wala akong huli. May mga gabi, nilalait ako sa palengke. Pero kahit amoy ako ng alat, tiniyak kong hindi ako aamoy ng kasinungalingan. Ang buhay ko, payak lang, pero totoo. Pagkatapos ng shoot, tahimik ang buong crew. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo hanggang sa unang pumalakpak si Sir Miko. Kasunod noon, isa-isang nagsimula ang mga staff. Mahinhin, ngunit taos-pusong palakpakan. Mang Roberto, wika ni Miko, hindi lang po kayo subject ng campaign namin. Kayo po ang puso nito. At sa sumunod na linggo, inilunsad ang ad campaign online at sa TV. Sa mga billboard, makikita ang imahe ni Mang Roberto. Hawak ang lambat, pawisan, ngunit may ngiting hindi matatawaran. Sa ilalim ng larawan, nakasulat, "Totoong galing sa dagat, Roberto Lopez, mangingisda, ama, bayani." Sa loob ng 2 araw, nagtrending muli ang pangalan niya. Hindi lang sa social media, pati sa mga balita, blog articles, pati mga vlogger na may milyon-milyong followers, pinag-usapan ang kwento ng lalaking minsang tinawanan, ngayon ay tinutularan. Hindi nagtagal, inanyayahan si Roberto sa iba't ibang seminar sa iba't ibang parte ng bansa. Mula sa mga malalayong barangay sa Visayas hanggang sa mga coastal communities sa Zambales, tinatawag siyang Ginoong Alon ng Pag-asa. Sa isang seminar sa Batangas, habang nakaupo sa harap ng maraming mangingisda at kabataan, nagsalita si Roberto. Ang pangingisda, hindi lang basta hanap buhay. Ito ang puso ng komunidad natin. Pero kung gusto nating manatili ito, kailangan nating pangalagaan ang dagat. Huwag natin itong ubusin. Tumaas ang kamay ng isang batang estudyante. Sir Roberto, hindi po ba kayo napagod sa mga taong nambabastos noon sa inyo? Saglit na tumahimik si Roberto. Tumingin siya kay Digo na ngayon ay katuwang na niya sa mga biyahe. Napagod ako, pero hindi sa kanila. Napagod ako sa pagdadala ng sakit, sa pagtanggap ng panghuhusga. Hanggang sa natutunan kong huwag dalhin. Iwanan mo sa alon ng galit, anak. Ang mga alon dadalhin yan palayo. Mula sa pagiging amoy dagat sa palengke, ngayon ay hinihintay na siyang makarating sa mga programang pangkabuhayan. Siya ang special guest, hindi dahil sikat siya, kundi dahil sa kwento niyang tumama sa puso ng bawat Pilipino na marangal ang trabaho, kahit mababa sa tingin ng iba. Sa isang programa sa Samar, habang pinapalakpakan siya ng mga mangingisdang kababaihan, may lumapit sa kanyang matanda, bit-bit ang lumang retrato ng anak nitong sumakabilang buhay. Sir Roberto, anak ko rin po ang mangingisda, pero di siya naabutan ng panahon na ganito. Salamat po. Dahil sa inyo, nakita ko na ang buhay niya noon ay hindi pala maliit, marangal pala. Hindi makasagot si Roberto. Yumakap na lamang siya sa matanda at sa kanyang tainga, narinig niyang muli ang boses ng kanyang yumaong asawa. Kahit amoy kabangus, mahal kita. Dahil ang tunay na halaga, hindi naaamoy, nararamdaman. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tent ng isang munting barangay, habang kumakain ng simpleng sinigang ang mga dumalo, si Roberto ay hindi na lamang mangingisda. Siya na ang simbolo ng karangalan niya.
ng lahat ng magulang, ng lahat ng simpleng manggagawa, at ng lahat ng Pilipinong handang magsimula sa putik upang makarating sa paggalang. Ang amoy ng kanyang katawan ay hindi na lamang alat o pawis. Ito na ngayon ay naging amoy ng tagumpay, ng pagbangon, at ng bagong paglalayag. Mula sa tahimik na baryo ng Barangay Mahayap hanggang sa magarbong entablado ng mga seminar sa Maynila, tila isang panaginip ang paglalakbay ng mag-amang Roberto at Digo. Ngunit higit sa lahat ng pagkilalang natamo ni Mang Roberto, ang pinakamatamis para sa kanya ay ang unti-unting katuparan ng pangarap ng kanyang anak. Isang araw, habang nag-aayos si Digo ng laptop sa kanilang kusina, may natanggap siyang email na agad niyang binasa. Tahimik sa loob ng bahay, sa labas. Maririnig pa ang huni ng mga ibon at tunog ng dagat sa di kalayuan. Ngunit sa loob ni Digo, may sumabog na tuwa. "Tay!" sigaw niya. "Tay, nandito po kayo?" "Anak, bakit?" sagot ni Roberto habang galing sa likod bahay, may dalang basket ng hipon. "Tay, natanggap po ako. Scholarship po sa Del Mundo University. Marine Biology, full scholarship po." Halos hindi makapaniwala si Digo. Napahinto si Roberto. Bumagsak ang basket ng hipon sa lupa. Tahimik siya ng ilang segundo bago dahan-dahang lumapit sa anak at niyakap ito ng mahigpit. "Anak, sinabi ko sa iyo, darating din ang alon na para sa iyo." Hindi napigilan ni Digo ang pagluha. Ang lahat ng araw na pinagtawanan siya, lahat ng gabing hindi siya makatulog dahil sa kaba kung makakatapos ba siya, ngayon ay nagbunga ng matamis na sagot. "Tay, hindi lang po ito para sa akin, para rin po ito sa inyo." At hindi doon nagtapos ang biyayang dumating. Dahil sa kasikatan ng ad campaign ni Mang Roberto at sa mga artikulo ng media tungkol sa kanila, maraming organisasyon ang lumapit. Ilan sa mga foundation ang nagbigay ng support packages kay Digo. Laptop, buwan ng allowance at travel fund para sa kanyang fieldwork. Hindi nagtagal, sinimulan din ni Digo ang isang vlog series sa YouTube na pinamagatang Lasa ng Alon. Ang tema, pagbibigay ng boses sa mga maliliit na mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isa sa kanyang unang episode, kinunan niya ang sarili sa dalampasigan ng Mahayap. "Ako si Digo Lopez, anak ng isang mangingisda. Ang kwento ko ay hindi naiiba sa marami sa inyo. Simpleng buhay, puno ng hamon. Pero sa bawat alat ng luha, may lasa ring bumabalik. Yan ang lasa ng alon." Unang featured guest niya? Siyempre, si Mang Roberto. "Tay, ano po ang pinakamasarap ninyong huli sa dagat?" tanong ni Digo habang nakatutok ang kamera. "Kahit anong isda, basta sabay tayong kakain. Yun ang pinakamasarap," sagot ni Roberto, sabay tawa. Habang unti-unting umaangat ang pangalan nila, isang umaga ay dumating sa bahay si Ervin, ang dati nilang kapitbahay at minsang nang insulto kay Roberto. Tahimik si Roberto. Pinitigan niya si Ervin, saka ngumiti. "Buti naman at natuto kang humarap. Alam mo, mas masarap sa pakiramdam yung huli mong pag-amin kaysa sa huli mong alimango." Tumawa si Ervin sabay abot ng plastic. "Galing yan sa huli ko kagabi. Onti pa lang. Pero sana patikim ng kapatawaran." Tinanggap ko na nun pa, Ervin. Walang sama ng loob ang pusong lumaki sa dagat. Dahil ang dagat, kahit gaano kasaklap, laging may dulo. Hindi rin nagtagal ay lumapit sa kanila si Kapitana Lorna, nakasuot ng simpleng blouse at may dalang sobre. "Mang Roberto," panimula niya, "hindi ako marunong humingi ng tawad sa harap ng maraming tao. Pero gusto kong malaman mong hindi ko malilimutan ang mga salitang binitawan mo nung programa. Mali ako sa panghuhusga. Kaya ngayon, gusto kong makabawi." Iniabot niya ang sobre. "Ano po ito, Kapitana?" tanong ni Roberto. "Barangay Support Fund para sa plano mong seafood hub. Sinimulan na ng konseho ang papeles. Ako na rin ang maglilakad sa permit." Hindi makapaniwala si Roberto. Ni sa panaginip, hindi niya akalaing ang dating nagpapaiwas sa kanya ay siya ring tutulong sa kanyang munting pangarap. "Salamat, Kapitana. Hindi ko inaasahan ito."
Hindi mo man inaasahan, pero nararapat lang, ikaw ang mukha ng barangay natin. At kung merong lugar na dapat unang makinabang sa kwento mo, dito yon. Lumipas ang mga buwan at nagsimula ang konstruksyon ng maliit na seafood hub na tinawag nilang Amoy Dagat, Lasa Langit. Sa tulong ng mga suki, foundation sponsors at mismong pamahalaang barangay, nabuo ang isang kainan sa tabi ng dalampasigan kung saan ang mga putahe ay mula mismo sa huli ng mga lokal na mangingisda at ang lasa ay hango sa pusong lumaban sa bawat hampas ng alon. Sa opening, nagtulungan ang buong barangay. Si Irvin ang nag-ayos ng mga bangko, si Kapitana ang nagpasimuno ng paraffol, at si Digo ang nag-cover ng video para sa kanyang vlog. Bago magsimula ang programa, nagsalita si Roberto sa harap ng lahat. Hindi ko po pinangarap ang maging kilala. Pinangarap ko lang noon na sana makakain ng 3 beses sa isang araw ang anak ko. Pero ngayon, binigyan niyo ako ng pagkakataong masilayan ang dagat sa panibagong anggulo. Hindi lang bilang mangingisda, kundi bilang tao na pwedeng maging inspirasyon sa iba. Mula sa palengke ng kahihiyan, ngayon ay lumulutang na si Mang Roberto sa dagat ng respeto. At sa bawat panibagong araw, habang bumabangon si Digo para sa kanyang klase sa unibersidad, at si Roberto ay nagluluto ng sinigang sa kanilang hub. Isang bagay lang ang sigurado, ang dating kinukutya na yon ay tinitingala, at ang amoy ng kanyang balat mananatiling amoy ng pawis at alat, pero ngayoy tinuturing ng amoy ng tagumpay. Matagal ding pinangarap, matagal ding pinag-ipunan, ngunit sa wakas, narito na. Sa gilid ng baybayin ng Barangay Mahayap, kung saan dating nakatali ang bangkang si Salve, ay ngayon tumindig ang isang simpleng istruktura na gawa sa kahoy, yero at tawid, ang kanilang munting pangarap, ang Amoy Dagat, Lasa Langit. Sa harapan ng eatery, nakatayo ang isang bahagi ng lumang bangka, hinati at inayos na parang malaking palamuti. Ang harapan nito'y may nakaukit na pangalang Salve, na ngayon ay hindi na lamang pangalan ng yumaong asawa ni Roberto, kundi simbolo na rin ng bagong simula. Tay, tingnan niyo yung sign, naipaho na, sabi ni Digo habang inaayos ang mga mesa sa labas. Ang ganda ng pagkakaukit, no? Ganda anak, pero mas maganda kung may customer tayong unang kakain yan. Biro ni Roberto habang hinahalo ang sinigang sa malaking kawa. Pay naman! Kakabukas pa lang natin, tingnan niyo yung pila sa labas. Parang hindi barangay event, parang press con. Sabay turo ni Digo sa mga taong unti-unting dumarating. May tagalungsod, may bisita galing pa ng Cavite, at may mga dating hindi nakakausap ng mag-ama na ngayon nakikipag-selfie kay Roberto. Isa sa mga customer ay si Aling Beth, dating nagtitinda ng tosino sa palengke, na minsang umismid sa amoy ni Roberto. Oh, Mang Roberto! Kami ang unang order? Ha? Yung sinigang nyo? Yung original na lasa ha? Yung may alat ng pawis? Biro niya na dati pandilibak, ngayon ay isa ng komento ng paghanga. Robert, wag mong kakalimutan yung sinigang na niluto mo sa Maynila, ha? Sabat ni Irvin habang nag-aabot ng menu sa ibang customer. Walang problema. May dagdag pa, tinapa at talbos ng kamote para sa mga high blood. Sagot ni Roberto, sabay tawa. Ang simpleng opening ay naging masaya at puno ng alaala. Ang mga dating simpleng paninda nila sa palengke ay nakapwesto na sa menu board. Ginataang alimasag, tinulang isda, adobong pusit, kinilaw na tamban, at sa ibaba ng bawat putahe ay may kaunting kwento, parang alaala ng bawat ulam. Anak, tingnan mo to, sabi ni Roberto habang inaayos ang garapon ng bagoong sa isang shelf. Naalala mo tong garapon na to? Dito ako laging nagtatabi ng ulam mo nung maliit ka pa. Opo, may drawing pa nga ako dyan noon yung stickman na nangingisda. Napangiti si Roberto. Dati, pangbaon mo lang yan. Ngayon pang display na. Samantala sa cashier's area, si Digo ay abala sa pagtanggap ng bayad at pag-aasikaso ng resibo. May ilang customer pa na humiringi ng autograph sa kanya, lalo na ang mga sumusubaybay sa kanyang vlog na Lasa ng Alon. Kuya Digo, grabe yung vlog mo.
Naiyak kami sa episode nung hinuli ng bagyo yung bangka mo. Wika ng isang estudyante. Salamat po. Pero wag niyo na pong iiyak. Mag-order na lang kayo ng sinigang ni Tay. Masarap yon pang comfort food. Sagot ni Digo habang sinisingil ng tamang sukli. Bigla isang pulang motorsiklo ang huminto sa harap ng eatery. Bumaba ang isang babae. Maayos ang bihis, may shoulder bag at may dalang folder. Nang humakbang siya papasok, si Roberto ay napatingin. Sandali niyang pinikit ang mata bago binigkas ang pangalan. Miss Charlene? Ngumiti ang babae. Hello po, Mang Roberto. Long time no see. Dati siyang staff mula sa Bluefin Enterprises ang siyang tumulong kay Roberto sa mga scheduling ng seminar at shooting noon. Pero ang pagbisita niya ngayon ay hindi na bilang guest. May dala siyang apron at ID tag. Anak, asikasuhin mo na tong mga customer ha, wika ni Roberto. Ako muna ang kakausap kay Miss Charlene. Nako, hindi na po kailangan, sabat ni Charlene sa balbitbit ng apron. Mang Roberto, hindi po ako bisita. Staff niyo na po ako, part-time. Taga-promote, taga-serve, at minsan taga-tikim na rin. Halakhak ang sumunod na tugon ng mga naroroon. Si Digo ay natawa at napailing. Wow, may brand ambassador na agad tayo, Tay. Nako kung may award lang po sa pinakamasarap na sinigang, dapat sa inyo mapunta. Dagdag ni Charlene habang inaayos ang mga tray ng pagkain. Sa gitna ng kaguluhan ng araw na iyon, sa dami ng order at pagod sa pagluluto, hindi na halos napansin ni Roberto ang pag-ikot ng oras. Ngunit nang magsara ang araw, at sa wakas ay naupo siya sa bangko sa labas ng eatery, katabi ang anak niya. Doon niya naramdaman ang bigat at gaan ng lahat. Tay, alam niyo ba, sa dami ng nangyari sa buhay natin, ito ang pinakagusto kong araw, ani Digo habang sumisip-sip ng malamig na tubig. Roberto, dagdag ni Charlene mula sa loob habang sinasara ang ilaw sa loob ng kusina. Salamat ha, pinatibay mo ang loob ko at pinatunayan mong kahit amoy dagat ka, kaya mong maglasa ng langit. Tahimik si Roberto. Tumingala siya sa langit. Kumikislap na ang mga bituin. Sa likod nila maririnig pa rin ang huni ng alon. Sa harap nila, isang nakasinding ilaw mula sa maliit na karatula. Amoy dagat, lasa langit. Bawat ulam may kwento. At sa puso ni Roberto, alam niyang ang kwento nila ni Digo ay patuloy pang lulutang sa hangin, kasabay ng amoy ng dagat at init ng nilutong may pagmamahal. Isang linggo matapos ang opening ng Amoy Dagat Lasa Langit, tumanggap si Mang Roberto ng imbitasyon mula sa isang prestihiyosong environmental and livelihood forum na gaganapin sa isang university auditorium sa Maynila. Isa siya sa mga pangunahing tagapagsalita sa temang Buhay at Kabuhayan, Mga Mukha ng Katatagan. Ang forum ay dinaluhan ng mga kilalang eksperto sa marine sustainability, mga opisyal ng gobyerno at mga tagapagtanggol ng kalikasan. Ngunit sa dulo ng listahan ng mga bisita, may isang pangalang hindi inaasahan, Selena Ramiro, business consultant at isa sa mga kinatawan ng isang NGO na tumutulong sa sustainable development projects. Hindi inaasahan ni Selena na muling makikita si Mang Roberto, lalo na sa ganiting klasing okasyon. Matagal na siyang tumigil sa mga media appearances mula nang kumalat ang video kung saan siya ay umismid at nagkomento ng bakit parang amoy palengke dito, na nagsilbing spark ng viral moment ni Roberto. Ngayon, habang nasa loob ng auditorium, tila hindi siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Naglalaban sa loob niya ang kaba, hiya, at isang bagay na noon pa niyang gustong gawin, ang humingi ng tawad. Lumabas si Roberto sa backstage, nakabarong na hindi sukat pero malinis at maayos. Lumapit si Miko, ang dati pa ring creative director ng Bluefin campaign at ngayon ay event host. Sir Roberto, ready na po kayo? Huling speaker po kayo bago ang open forum. Aniya habang inaayos ang mic sa damit ni Roberto. Ready naman ako. Pero sa totoo lang parang nanginginig pa rin ako. Mas matapang pa rin ang alon kaysa sa mga taong nakaupo sa stage, biro ni Roberto. Tay, sabat ni Digo na naroon rin sa likod. Lahat ng nakaupo dyan gustong makinig sa inyo, hindi para tumawa,
kundi para matuto. Salamat anak, kaya ko to. Pag-akyat ni Roberto sa entablado, tahimik ang buong lugar. Nasa ikatlong row si Selena, tahimik at nakatungo. Nang magsimula ng magsalita si Roberto, hindi ito umasa ng palakpakan. Alam niyang ang mga salitang mula sa puso ay hindi kailangang palakpakan, kundi pakinggan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Roberto Lopez, isang mangingisda at isang ama, tahimik. Noong bata ako, pinangarap kong makabili ng sapatos na hindi tumutulo ang tubig kapag umuulan. Pero ang kinaya lang ng tatay ko ay tsinelas na may pako sa gilid. Doon ko unang natutunan ang tiyaga. May ilang tumango. Si Selena patuloy pa ring nakayuko, tila nilulunok ang lahat ng salita. Nang mamatay ang asawa ko, iniwan niya sa akin ang pangarap ng anak namin. Walang manual ang pagiging ama. Pero sinubukan ko, kahit amoy pawis, kahit amoy bangus, kahit madalas akong iwasan sa pila sa barangay. Ilang estudyante ang tumango, ang iba'y nakangiti. Pero ang pinakaunang ngumiti ng buo ay si Digo, na ngayon ay proud na proud habang hawak ang cellphone para i-document ang sandali. May mga pagkakataong maririnig mo ang mga salitang mas masakit pa sa haplos ng alon sa gabi. Mga salitang akala mo'y biro pero may panghabang buhay na latay. Pero natutunan ko, ang masakit na salita pwedeng mawala sa hangin. Pero may mga amoy ng asin ng pawis, ng isdang bagong huli na hindi naaamoy ng lahat kundi nararamdaman ng puso. Nagkatahimikan, 1, 2, 3 segundo, hanggang sa marahang tumayok si Selena sa gitna ng auditorium. Ang mga mata niya'y namumugto, hawak ang kanyang handbag na tila mabigat bigla sa balikat. Si Roberto, mahinang wika niya, "Ako po si Selena Ramiro. Isa po ako sa mga taong tumalikod sa inyo, nagsalita ng hindi maganda at ni minsan. Hindi ko kayo tinignan bilang tao, kundi bilang amoy lamang." Tahimik si Roberto. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin kay Selena. Maraming nagulat. "Ngayon po, nais ko pong humingi ng tawad. Hindi ko po kayo inaasahang tatanggapin. Pero gusto ko pong sabihin sa lahat, ako po ang nawalan, hindi po kayo. At salamat dahil hindi nyo kami tinularan." Tumayo si Roberto sa kanyang podium. Dahan-dahang bumaba sa entablado at nilapitan si Selena. Walang galit sa kanyang muka, tanging pag-unawa. "Ma'am," aniya habang hawak ang mikropono, "lahat po ng tao may kanya-kanyang amoy. Pero ang puso, pagtotoo, wala pong baho niyan. Lahat ng puso pwedeng pumango kung marunong humingi ng tawad." Iniabot ni Roberto ang kamay niya. Nagulat si Selena pero agad iyong tinanggap. "Salamat po," sabi niya, halos pabulong. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid, hindi dahil sa drama ng tagpo, kundi sa katotohanang napatunayan nila. Ang tunay na bayani ay marunong magpatawad kahit walang hingi ng kapalit. Mula sa kanyang kinaupuan, si Digo ay tahimik na nakangiti. Sa kanyang isip, muli niyang naalala ang araw na pinagtawanan sila sa Barangay Plaza. Ang araw na hindi inabot ng bisita ang pagkain ng kanyang ama. Ngayon, ang taong iyon ay nakikipagkamay sa kanyang ama. Sa parehong kamay na minsang hinusgahan, ngayon ay ginagalang. Pagkauwi nila ng araw na iyon, habang sakay sa bus pabalik sa probinsya, napatingin si Digo sa ama niyang nakasandal sa bintana, natutulog sa pagod. Tahimik siyang bumulong. Hindi lang tay ang amoy dagat, amoy siya ng dangal. Lumipas ang mga buwan, at kung dati-rati si Mang Roberto ay tinuturing na amoy dagat na iniiwasan, ngayon ay tinatawag na siyang amoy dagat ambassador. Isang katawagan na sa unay inakala niyang biro lamang, ngunit kalaunan ay naging isang tunay na pagkilala sa kanyang kontribusyon, hindi lamang bilang isang ama, kundi bilang boses ng mga mangingisda sa buong bansa. Isang linggo, inimbita siya sa General Santos para sa Baybaying Rehab Summit, isang programa ng gobyerno na naglalayong protektahan at linisin ang mga baybayin
mula sa basura at labis na pangingisda. Sa harap ng daan-daang mangingisda, eksperto sa dagat at mga kinatawan ng pamahalaan, tahimik siyang tumayo sa entablado. Suot ang simpleng polo, dala ang dating lambat na hindi na ginagamit, ngunit ngayon ay itinuturing na simbolo. Ang lambat pong ito, panimula niya, ay kasama ko sa halos kalahati ng buhay ko. Dati, para ito sa huli. Pero ngayon, para ito sa kwento. Dahil sa bawat buhol ng lambat, may kwento ng tiyaga, sakit, at minsan pagkutya. Tahimik ang buong hall, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lalim ng mensahe. Kung aalisin natin ang amoy ng dagat sa ating balat, paano natin maaalala ang pakikibaka nating sa laot? Kung tatakpan natin ang pawis sa likod ng hirap, paano natin maituturo sa susunod na henerasyon kung paanong ang bawat ulam ay may kasamang luha at dasal? Isang palakpakan ang sumunod, hindi dahil sa mga makukulay na salita, kundi dahil sa bigat ng bawat patak ng katotohanang binigas ni Roberto. Kasabay nito, sa digital world, patuloy na lumalakas ang boses ni Digo. Ang Lasa ng Alon Vlog ay umabot na sa 500,000 followers. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa mga overseas workers na lumaki sa baybayin at ngayon naninirahan sa malalayong lugar. Naging plataporma ito ng mga kwento ng mangingisda, kung paanong nakikipagsapalaran sila sa gitna ng bagyo, kung paanong bumabangon mula sa pagkakalugmok, at kung paanong ang isang platitong tinapa ay maaaring pagsaluhan ng isang buong pamilya na puno ng pagmamahal. Isang araw, sa isang episode ng kanyang vlog, binigkas ni Digo ang isang linyang pinanggalingan ng panibagong kampanya. Hindi lahat ng amoy ay dapat ikahiya. Minsan, ang amoy ng asin at araw ay amoy ng dangal. Kaya ngayon, isinusulong ko ang karapatang amuyin, ang karapatang kilalanin at igalang ang tunay na amoy ng buhay at pakikibaka. Nag-viral muli ang clip. Sinundan ito ng mga post ng mga taong nagpaskil ng kanilang larawan. May amoy pawis, amoy dagat, amoy gulay. Kasama ang hashtag na #karapatang amuyin. Umabot ito sa mga politiko, guro, manggagawa at higit sa lahat sa mga kabataan na dati nahihiyang umuwi galing trabaho. Ngayon ay proud ng sabihing, galing ako sa trabaho, kaya ganito ako. Samantala, hindi rin kinalimutan ni na Roberto at Digo ang kanilang pinanggalingan. Sa dating squatter na lugar kung saan sila tumira noon, yung may sirang bubong, pader na pinagtagpi-tagping yero, at sahig na palaging may butas, ipinatayo nila ang isang community kitchen na pinangalanang Pusong Dagat. Sa loob nito, araw-araw ay may libreng lugaw, tinapa o kahit pritong saging para sa mga bata at matatanda. Ang mga mangingisda na hindi nakalaot ay pwedeng kumain dito ng libre, kapalit lang ay kwento at pakikisama. Si Ervin ang naitalagang head cook at si Charlene naman ang community liaison. Dito sa Pusong Dagat, sabi ni Digo sa isang panayam, ang lasa ay hindi lang galing sa rekado. Galing ito sa sama-samang pag-asa. Naging modelo ang programa sa ibang bayan. May ilang barangay sa Visayas at Mindanao ang lumapit upang matutunan ang community model ni Roberto at Digo. Hindi ito negosyong malaki ang kita, pero sagana sa respeto, malasakit at dangal. Isang hapon, habang tinatapos ni Digo ang vlog episode niya tungkol sa expansion ng community kitchen, tinanong niya ang ama, "Tay, sa lahat unang nangyari sa atin, mula sa pagiging viral, sa campaign, sa mga seminar, sa eatery, sa community kitchen, ano po ang pinaka hindi niyo malilimutan?" Hindi agad sumagot si Roberto. Tahimik siyang tumayo, lumakad sa likod ng bahay, kung saan nakasabit ang lumang lambat na ngayon ay palamuti na lamang. Dahan-dahan niya itong kinuha, hinawakan sa kanyang mga palad, saka tumingin sa malayo, sa dagat na tila nakikinig din. "Anak," aniya sa malalim na tinig, "hindi lahat ng amoy ay dapat pagtakpan.
Ang iba, alaala ng pakikibaka. Alaala na kahit inaamoy ka ng mundo, pinili mong hindi bumitaw. Tahimik si Digo. Kinuha niya ang kamera at kinunan ang eksenang iyon. Si Roberto, nakatayo sa harap ng alon. Hawak ang lambat na tila kinakalawang na, ngunit puno ng kwento. At sa pagputol ng araw sa dagat, natapos ang isa sa pinakamatamis na kabanata sa kanilang buhay. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang paalala na ang tunay na bayani ay hindi laging mabango. Minsan, ang tunay na halimuyak ay ang amoy ng asin sa balat, ng araw sa balikat, at ng pagmamahal sa pamilya na kahit tinabunan ng kahirapan ay lumutang sa alon ng dangal. Kung umabot ka sa dulo ng kwento ni Mang Roberto at Digo, salamat sa iyong pakikinig at pakikidama. Marahil sa bawat salita, naamoy mo rin ang alat ng dagat, ang pawis ng sakripisyo at ang init ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ang kwento nila ay paalala sa ating lahat na ang dangal ay hindi nasusukat sa bango, sa porma o sa dami ng tagasunod. Nasusukat ito sa tapang mong bumangon kahit ilang beses kang hinusgahan, sa kabutihan mong ibinibigay kahit walang kapalit, at sa kwento mong pinipiling ipaglaban kahit sa likod ng panapi. Ako'y umaasang dalhin mo ang kwentong ito sa puso mo, at kung may kakilala kang amoy araw, amoy dagat o amoy pagod, tingnan mo sila sa mata. Baka sila ang totoong bayani ng panahong ito. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong babalot sa iyo ng alat, init at dangal. Hanggang sa susunod nating kwento sa Alon ng Istorya.